So hello guys, this is Mary Rosidro. So today I make this video para sa mga OFW na nag-abroad. So ang gagawin ko is magbibigay lang po ako ng tips para sa mga OFW na nakapag-abroad sa ibang bansa. Siyempre kailangan natin ng guide. Kailangan nating kailangan ninyong mga OFW may pag-uwi sa Pilipinas, 'di ba? May pera, 'di ba? May ipon, 'di ba? Kaya nga tayo nagtatrabaho doon dahil sa magkaroon tayo ng pera at makapag-business sa Pilipinas. So ito guys, para sa inyo, sa mga kababayan natin diyan. So ito, bagay ito sa sasabihin ko. So bibigyan ko kayo ng 5 tips para magkaroon kayo ng ideya sa pag-iipon. So tayo mga OFW. So una, siyempre, tips 1, sasabihin ko sa inyo. Kung kayo ay nagsasahod, siyempre mag-ipon kayo. Oo, pag alis. So ito na nga, pangalawang tips. Guys, pag nakasahod kayo, pag nakatanggap kayo ng sahod, kailangan, pag nakaipon na kayo, siyempre hindi natin mawawala yung magsisid tayo monthly para sa pamilya natin, mga anak natin, kamag-anak natin, o sino pa mga relatives, di ba? So, pag nakaipon ka ng paunti-unti, i-build, kailangan palaguin mo yung pera mo. So, ganito ang gawin natin. Kung may mga pwede may pag-business katulad mo pautang. So guys, pag pautang, pwede ka magpautang sa mga kakilala, sa ibang tao, basta kailangan ipautang mo yung pera mo dun sa mga negosyante kasi sila sure magbabayad. Kasi kung ipapautang naman, sige sabihin natin, pangit daw magpautang kasi yung pera hindi mababalik. O sabihin natin na, oh, sige yung pera, yung iba hindi may babalik guys kasi yun nga, sa hirap ng buhay sa Pilipinas. So, tips 3 guys. Tips 3. So, nandito tayo sa tips 3. So, ang tips 3 natin is uh, kailangan may emergency fund tayo guys. Emergency fund, ito yung mga unexpected na hindi natin alam na halimbawa kung may paggagamitan ka, so may makukuha kang pera. Kailangan, pag may sahod ka o may pera ka doon, kailangan tabi ka din ng emergency fund. Yung emergency fund is para din naman sa yan eh. Pagdating ng araw, nandyan lang naman yan sa'yo, kailangan nakatabi lang yun. Tsaka pag may mga emergency na katulad, o may sunog, o may darating may na hospital sa pamilya mo, 'di ba? Hindi naman natin maiwasan yung guys, 'di ba? So 'yun. So kailangan may emergency fund na tinatabi natin, guys. So tip 4 na tayo, guys. So ito yung 4 na tip 4. Hindi natin maiiwasan na pagkasahod natin, 'di ba, guys? Pagkasahod natin, bibili tayo ng mga pagkain. Sige, okay, this is normal lang kasi kailangan nating makakain dyan. So, may nag-a-abroad, syempre, kailangan yung mga gastos sa kanila na hindi na sa mga amo natin, di ba? So, guys, kung example, guys, pag nakasahod na kayo, tapos mag-grocery lang kayo, kailangan nasa tamang budget lang kayo, guys. Kasi, kung kayo, magpunta kayo ng store, kung ano-ano, kailangan budgetin nyo para for 1 month or 2 weeks. So, budget nyo to para sa pagkain mong araw-araw. So, tips 5 guys, last 5 no. Ito, ito, in real life, di ba guys? Yung nandito, tip 5 na tayo guys. So, tip 5 natin is, iwasan ang bigay sa pamilya kung ano-ano, iwasan ang sige lang ng sige. Dapat sabihin natin hindi, 'di ba? Minsan humindi din tayo kasi tayong kawawa guys. Kawawa tayo. So dapat pag may sa pamilya natin, pwede na magbigay ka lang ng kung halimbawa paunti-unti, hindi naman lahat kasi tayong kawawa eh. Kawawa tayong mga OFW, nagtatrabaho, nagpapakahirap tayo tapos sabihin natin nagpapakahirap tayo sa ibang bansa para sa pamilya natin. Sige, pero mali guys, kailangan nyo.
nag-ipon para sa sarili niyo. Sige, magbigay ka sa pamilya mo, normal lang 'yan, basta unti lang. So, iwasan din sa about sa mga relative, may magcha-chat 'yan, "Oh, ganito emergency, pahingi naman." Sa mga lalo sa mga kaibigan natin, may mga kaibigan tayo diyan mga uto, nag-uto-uto 'di ba? Ikaw naman nagpapauto, sige, ito pambili ng alak, pambili ng ganito, ganyan. So, ikaw naman nagpapauto, magbibigay ka, dapat iwasan mo 'yun. Dapat matuto ka din mag-hindi. So, hanggang dito na lang guys. So, sana may natutunan kayo. Thank you. Share, ay no, paki-share naman at paki-subscribe guys at like. Thank you po sa para sa susunod may update ko kayo. So magbibigay ako ng mga tips about sa mga OFW. So magbibigay ako tips about sa mga good and bad mindset. Siyempre, kailangan natin 'yan. So lahat marami guys. Thank you guys. See you in my next vlog.